Halip na pakinggan, attorney, umalis po yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungo nga Canada. Nagpapatuloy po itong mga protestang tulad ng ganito. Ano pong masasabi po ninyo? Parang hindi importante, ano? Hindi ito, parang ang gusto yatang ipahayag ng Pangulo ay hindi siya bothered. Pero ang totoo niyan, ang lumalabas is, you don't care. Ang taong bayan, mga constituents mo, yung iba dyan, bumoto sa inyo. Ito ang taong bayan na nilagay sa kamay ng Pangulo na alagaan. Siguraduhin na safe, siguraduhin na namumuhay sa isang safe na environment at pumapasa ilalim sa mga batas na ini-execute ng tama at fair. Pero anong ginawa niya? Umalis siya. Parang pinapakita niya, unbothered siya. Mr. President, you have to be bothered. Ito ang taong bayan. Nananawagan sa inyo, hindi niyo pwedeng sabihin, di sige, manawagan kayo, punta akong Canada. Napaka-insensitive po ng ganyang klaseng galawan. Sana man lang mayroon siyang sagot. Ang nakikita natin napaka-defensive. Ano yung isang sagot? Why should I step down? Mga ganun ba? Opo. Hindi ito panahon para sa kanilang personal na hurts. Para sa kanilang sa kanilang pag-aaray. Ito ang panahon na i-elevate ng Pangulo ang kanyang status to one of a statesman, the leader of the nation. Naghahamon na ang kasaysayan. Live up to your position, to your title. You are the President of the Republic of the Philippines at sinasabi ng mga mamamayan ng Republika na may problema ang iyong liderato. Do something. Hindi yung aalis ka lang at sasabihin, o sige, bahala na kayo dyan. Yung parang nauuna pa at pinaprioritize pa ang kanyang hurt feelings imbis na unahin ang hinanaing na lehitimo naman na inilalahad ng taong bayan. Oo, kaya nga napapatanong yung ilan na attorney, may epekto pa ba ang mga ganitong mga rally? Kasi mismong Pangulo parang feeling po nila parang walang pakialam. Umalis nga. At the same time, yung ibang kritiko din sabi, mag-rally kayo dyan at wala kaming pakialam. Ganun po yung mga sinasabi. Ano pong tugon po yun naman po doon sa mga ganyan ang mga argumento? Meron pang ang mga nagsasabi na sige mag-rally kayo, bukas presidente pa rin siya. Yun ang iniisip kasi ng mga tao, napakay nitong ganitong klaseng pagtitipon. Hindi po lahat ng pagtitipon ay sa kanaisan na magbago ang liderato. Although, meron pa rin ganon. Nakikita natin na nagfe-fail ang administrasyon. So natural lang sa taong bayan na isipin na mayroon naman mas magaling kaysa sa'yo, pwede ba? Huwag na lang ikaw. Pero hindi lang po ganyan eh. Hindi lang po people power ang tukoy parati sa ganito. Ang tukoy dito ay pagbabago. Kaya nga nagpapakita ang mga tao, ninapakita nila na marami sila, marami tayo, maraming hinanaing din, idinadala. Ano yung nakalagay sa saligang batas? Magpulong-pulong to petition for redress of grievances. Hinahatid ng mga tao ang kanilang hinanaing at ipinipresenta sa Pangulo. Pansinin niyo ito. Asikasuhin ninyo ang problema. Yung kanilang pagbabaliwala at yung pagturo pa nila doon sa kanilang mga kapanig na ibaliwala ang hinanaing ng mga tao ay nakakasira ng demokrasya. Hindi tayo magugulat kung bakit ginugusto ng mga tao ang mga leaders na may kamay na bakal. Yung mga leaders na istrikto sa pag-execute ng batas. Kasi weak ang liderato kung namimili lang sila ng mga sasampolan. Yun nga yung term na ginagamit eh. Sinasampolan nila ang ilan. Ang sinasampolan nila mga kritiko lang. So, masyado naman convenient ang pag-execute ng batas. Masyadong convenient yung pag-e-enforce ng mga batas. Masyadong halata na they don't really care. Kasi kung may konting care ang ating Pangulo para sa taong bayan, siseryosohin niya yung ganitong hinanaing. Imbes, ang nakikita natin, inuuna ang kanilang kapakanan. Masakit sa kanila ang kritisismo kung kaya't hindi ako magugulat
kung may ilan dyan na makakasuhan. Hindi ako magugulat kung magkaroon ng mga pamamaraan para maitahimik ang ilang mga tao. Ito ngang paghaharang nila, hindi ba paraan yan ng pagtatahimik? Hindi ba paglalabag yan sa saligang batas? Attorney, bawal na ho ba na kapag yung isang tao, isang Pilipino, ordinaryong Pilipino ay dahil nga sa, alam mo yung stressful masyado na siyang galit na sa administrasyong ito, tapos minura niya gamit ang, nakita sa internet, sa mga vlog, o maging sa mga pagtitipong tulad ng ganito, yan ho ba ay may pananagutan? Kakasuhan ho ba sila? At dagdag ko lang, yung mga sisigaw ng BBM resign, yan ho ba ay may kaso laban po sa kanila? Ang rule kasi, at ayon ito sa saligang batas, ay may kalayaan tayong magsalita at magpahayag. So, yan po ang rule. May mga exceptions. Ang exceptions dyan ay mga nakikita natin na pinaparusahan. Halimbawa, inciting to sedition, inciting to rebellion, to terrorism, false publications. Kung sumigaw ka halimbawa na may sunog sa loob ng sinehan at mag-cause ito ng stampede, bawal po yan. So nakikita natin pinagbabawal dito ay yung may potential for harm o kaya may nagkukos ng actual harm. Ano ang harm na maidudulot pagka nagsigaw ang isang tao, naggalit na sila sa pamamaraan na ginagamit ng Pangulo sa kanyang governance? Wala. Ito ay lehitimo na pag-express ng kanilang saloobin at protektado ng saligang batas. Ang ipinagbabawal, yung peking balita na makakaapekto sa seguridad ng bayan, sa seguridad ng ating lipunan. So bawal yung mga ganyan. Pero kung hindi naman sila nananawagan ng paglalabag sa batas, hindi nananawagan na gumawa ng krimen, hindi nananawagan sa sedition, rebellion, treason, war, ito po ay tatanggapin bilang lehitimong expression na alinsunod sa ating Bill of Rights. Kahit anong mura ba, attorney? Kahit pinagmumura na, kalayaan pa rin yun ang ng taong bayan? Halimbawa, ang PI, hindi ko po pwede sabihin, ang PI, sinabi na ng Korte Suprema, ito ay expression ng frustration. So maaari yan i-justify dahil frustrated ang mga tao. Ngayon, yung pagmumura, uulitin ko, depende yan. Ititignan yan ng hukuman kung ito po ay mapanira. Libel ba ito? Depende nga po yan sa mga sasabihin. Kung kaya't wala tayong pwedeng sabihin na automatic, ayan, may pananagutan ka sa batas. Kailangan dalhin yan sa hukuman. Yung hukom ang kikilatis dyan kung ito ay may nilabag ba na batas o kumpleto ba ang elemento ng krimen dito, mayroon bang intensyon na manira o ang intensyon dito ay ipahayag ang kanilang hinanaing. Ang dalawang yon ay magkaiba. Pag hinanaing lang, wala pong pananagutan, wala pong criminal penalty. Opo. Paano, attorney? Dahil ito, madalas mo maririnig ito kahit yung mga opisyal. Sinabing bangag yung Pangulo. Mayroong ang nagbibiro na isang abogado na sinasabi, hindi nagbibiro. Tama naman. Ang sinasabi dito, kino-quote lang naman ang kapatid. Sino ba ang unang nagpahayag na bangag? Hindi ba yung kapatid? So mayroong maisa-cite na source. Kung sakasakaling elitis yung pagsasabi ng bangag, in that particular circumstance, ang magiging saksi, yung kapatid, yung kino-quote. So, mailalabas na ebidensya kung ano ang basihan, kung bakit nagko-conclude ang mga tao na mayroong ganyan, na bangag. Maaaring isumiti rin bilang ebidensya yung refusal to take a hair follicle drug test. So, kaya nagkikreate ng confusion, kaya nagkakaroon ng ganyan na paratang dahil sa kakulangan ng impormasyon. At yung kaunting impormasyon ay nanggagaling pa doon sa credible na source. So, medyo mahihirapan talaga na ilitis para sa prosecution yung ganyang klaseng kaso. Opo.
Kung sakali man, attorney, doon sa EDSA People Power Monument, pinaalis na, binawi na yung rally permit. At dito naman sa Liwasang Bonifacio, bagamat baga hindi na kinakailangan ng permit, may tendency pa bang, kung sakali man, iipitin ulit itong rallying ito? Saang lugar pa po pwede na magsagawa ng rally? Ang nakamalinaw kasi sa batas na mga freedom park lang po pinapayagan, and unfortunately, ang pinakamalaking park dito sa Metro Manila ay hindi Freedom Park, ang Rizal Park, hindi po siya Freedom Park. Kung kaya't ewan ko kung anong mangyayari kasi posibleng maging bahagi ng paggigipit ay kung may spillover doon sa mga kalye, yung dahil sa dami ng tao, baka magpilit na magkaroon ng dispersal kapag hinaharang ang mga daluyan ng trapiko at daluyan ng pedestrians. So, mayroong possibility na magkaroon ng tensyon pag dumami ng dumami ang mga tao. Yun nga lang, mas maraming tao, mas effective ang messaging. Opo, at ito, paglilinaw lamang, bawal ho ba sa harap ng, sa paligid ng palasyo ay magsagawa ng protesta yung taong bayan? Walang sinasabi yung batas na bawal, pero dahil daluyan ito, kalye po ang nasa harap directly ng Malacanang, no, sa harap ng mga gates, daluyan ito ng trapiko, posibleng gamitin ito na dahilan. Bukod pa dyan, maaaring i-claim na national security po ang dahilan kung bakit hindi po papasukin ang mga relihista na masyadong malapit sa palasyo. Dahil, of course, ang mga matters pertaining to the president ay maaaring i-connect sa national security. So yes, maaari pong may basihan sa pagbabawal ng pagbibigay ng permit na mag-rally sa harap ng palasyo. Opo, kung itong kaso po ni Senator Marcoleta ay hinog na daw, eh yung kaso po ni Senator Joel Villanueva at Chis Escudero, kung hindi ako nagkakamali, abay kailangan o kulang pa daw sa case build-up ang DOJ, kaya magkakaroon po ng separate po na investigasyon ang ombudsman. Ano naman po ang masasabi po ninyo dito? Katulad ng parati natin sinasabi, ang kakulangan ng impormasyon ay nagbubunga ng misinformation at possible na mag-iimbento ang mga tao. Nagkikreate ng tinatawag natin information gap. Kung may gap dun sa impormasyon, pupunuin yan ng mga tao. Ano yung pinaka-obvious na paghihinalaan ng mga tao? Na namimili lang sila. Sino ba ang unang, kung sino ang unang kukulong o unang ililitis. Nakukontrol rin po kasi ang pacing ng paglilitis doon sa preliminary investigation. Kaya yung announcement na kulang pa ang ebidensya, kulang pa sa case build-up, ay maaaring makonsider natin na self-serving statements. Lalong-lalo na wala naman tayong nakitang inihahayag nila na ebidensya na sinasabi nilang kulang pa. Wala naman silang binibigay na detalye. At nakikita natin yung pag-determine kasi ng probable cause dito ay nasa discretion ng ombudsman. So yung exercise ng discretion na yun, dyan po nagkakaroon ng nagkakaroon ng duda. Bakit may nauna? Bakit nasasabi ninyo na kumpleto na yung ebidensya pagdating kay Senator Marcoleta, samantalang question of law naman po ito? Hindi ebidensya talaga ang hinahanap dahil mayroon namang inamin si Senator Marcoleta. Ang kailangan masagot dito ay ito ba ay ayon sa batas o hindi? So, from the outset, dun pa lang sa preliminary investigation, maaaring sabihin ng ombudsman, wala pang Supreme Court decision on this one. So nakikita natin na itinutulak at ginagamit nila yung gap na yon sa ating jurisprudence. On the other hand, pagdating dito kina Senator, yung mga senators natin, halimbawa kay Senator Jinggoy, we've never seen the evidence. Basta ang sabi nila, kumpleto na yan. Iko-compare mo dun sa mga kaso ng ibang mga senador, hindi rin natin nakikita yung ebidensya. So, paano natin kumbaga, lalaganap ang suspicion? Kasi nga, kulang ang pinapahayag nilang impormasyon. Kulang yung pag-discuss sa mga kaso nila at kulang din ang nakikita nating
explanations na nanggagaling sa ombudsman. Hindi po kasi enough dahil ang lawak ng discretion ng ombudsman na sabihin na, o sige, pwede na yan for filing. So, magdududa at magdududa talaga ang mga tao sa kanya. Opo. Kung sakali man, ma'am, itong kung sa plunder, kung magkakaroon ng plunder case na ang isang senador, at tulad na lamang itong si Senator Marcoleta, kung matutuloy po ngayong linggo, magkaka-function pa rin ho ba siya bilang senador? Mayroon kasing kaso na ang isang senador kapag nakakulong ay hindi makakalahok doon sa ibang mga activities. However, pag ikinumpara ninyo doon sa ibang mga halimbawa, ang saligang batas, 'di ba? Pagdating sa saligang batas at botohan ng pinag-uusapan, katulad ng botohan sa impeachment o pagpapatanggal ng isang senador, ang nakalagay doon ay 2/3 of the members. So alam natin na base dito sa saligang batas, maaaring bumoto ang isang senador. Hindi po pwede kasi gumawa ng mga rules ang Senado na taliwas sa saligang batas. On other matters, kailangan yan ibalik sa Korte Suprema para ma-i-argue na dapat, since hindi pa naman guilty ang isang tao na undergoing trial at ang presumption ay of innocence, dapat pinapayagan siya kahit minimal, kahit underguard, kahit pupunta lang siya sa Senado at babalik, then dapat mai-argue yan. Kumbaga, hindi ko sinasabi na automatic papayag ang Korte Suprema, pero I think hinug na ang panahon para questionin kung ano talaga ang pwede gawin ng isang mambabatas kapag sila po ay undergoing trial dahil nga ang presumption is of innocence. So hindi dapat nakakaantala ng karapatan ang paglilitis, maliban nga lang kung mayroong kung napakaseryoso yung krimen. Pero kung may paraan, halimbawa, magtetestigo ang isang detainee, maaari siyang dalhin sa hukuman sa ibang mga venues para magbigay saksi. Ngayon, maihahambing ba natin yan sa isang senador na binoto ng ilang milyon ng mga kababayan natin? Maaari ba na ang paglilitis ay makaantala doon sa right of representation ng taong bayan, doon sa right ng isang senador na gawin ang kanyang mga katungkulan? Yan po ay hilog na. Dapat inihahain yan sa Korte Suprema. Sa madaling salita, attorney, kahit kasuhan man sila o nakakulong, senador pa rin po sila. Hindi po matatanggal Yes. po yun. Pero, Siyempre yan opo, pero yung Senado ho ba, pwede ho ba silang maghain ng resolusyon na itong mga senador na nakakulong, dahil nga senador pa rin sila, may tuturing na senador, ay pwede silang makalahok sa pamamagitan po ng, kasi modern na tayo ngayon tulad ngayon, di ba? Nagzo-zoom-zoom na lang tayo. So pwede ho bang gawin yan ng Senado? Ang tingin ko maaari. Of course, posibleng i-challenge yan, no? At ihain yan sa Korte Suprema para maliwanag kung ano ang limitasyon nito. Pero ang tingin ko, pwede naman po. Hindi naman siya pinawawalang sala, hindi naman siya pinapalipat nga ng detention or anything like that. So, at saka may teknolohiya na, so may work from home, di ba ka pwedeng work from jail. Pwede siguro maka-issue ng resolution na ganyan, pero subject to challenge sa Korte Suprema.